Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, September 10. July 2025 unemployment rate pumalo sa 5.3% ayon sa PSA Labor Force Survey. ₱225 billion pesos na flood control funds sa 2026 ililipat sa education at health sector. Temporary closure ipinataw sa Villa Integridad sa Arayat. Ilang lot owners humihingi ng tulong sa Kapitolyo. High value target at 5 shabu dealers na aresto sa Central Luzon drug bust operations. Imahe ng Pong Nazareno ng Quiapo dinala sa Santa Rita sa unang pagkakataon. Nilinaw ng Department of Public Works and Highways o DPWH na hindi apektado ang planong loan para sa flood control project sa Pampanga. Sa kabila ng utos ni South Korean President Lee Jae-myung na ipatigil ang isang loan deal sa Pilipinas dahil sa banta ng katiwalian. Ayon kay Engineer Edison Olalia, ang Project Manager 2 ng Unified Pampanga Flood Mitigation and Coastal Management Complex, mananatili pang nasa yugto ng pagpaplano at pag-aproba ang Phase 2 ng Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation na target kunin sa South Korean Exim Bank. Bukod dito, sinimulan na rin ng DPWH ang detailed engineering para sa Central Luzon Floodway mula Nueva Ecija hanggang Pampanga na nakatakdang pondohan sa pamamagitan ng loan mula sa Asian Development Bank o ADB. Nauna nang natapos ang 5.7 billion pesos na loan para sa Third River Channel na naglalabas ng tubig patungong Pampanga Bay. Ang Third River Channel ay nakatulong na magpababa ng baha sa San Simon, Apalit at Masantol mula nang ito ay buksan noong 2023. Samantala, ayon kay Department of Finance o DOF, walang formal na record ng naturang loan na sinuspinde ni Pangulong Lee, kaya't wala umunong epekto sa kasalukuyang proyekto ng Pilipinas. Samantala, pumalo sa 5.3% ang unemployment rate sa bansa nitong July 2025. Mas mataas ito kumpara sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA noong nakaraang taon. Malaking salik nito ang mga nagdaang kalamidad na nalalasa noong buwan ng Hulyo. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Hindi lang kontrobersya ang bumabalot sa bansa ngayon. Dahil sa kabila ng mga hamon sa korupsyon at pananamantala, patuloy rin ang pagharap ng maraming Pilipino sa kawalan ng oportunidad para makapagtrabaho. Sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mula sa July 2025 Labor Force Survey na inilabas ngayong Miyerkules September 10, lumalabas na muling tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Pumalo sa 5.3% ang unemployment rate ng bansa para sa buwan ng Hulyo 2025. Mas mataas ito kumpara sa 4.7% noong Hulyo 2024 at 4.1% nitong Abril 2025. Sa madaling salita, nasa 2.59 milyong Pilipino ang walang trabaho nitong Hulyo ng kasalukuyang taon. Bukod dito, bumaba rin ang labor force participation rate na 60.7% mula sa 63.5% noong July 2024. Katumbas ito ng 48.64 milyong Pilipinong edad 15 pataas na kabilang sa lakas paggawa. Mas mababa kaysa sa 50.06 milyon noong 2024 sa parehong buwan. Patunay umano ito na mas kaunti ang bilang ng mga Pilipinong aktibong nagtatrabaho o naghahanap ng trabaho.
Unemployment rate highest since April 2020. Ang labor force participation rate naman lowest since ganun din 2020. 2020 April, which was pandemic. Kaugnay nito, bumagsak ang employment rate sa 94.7% o katumbas ng 46.05 milyong individual. Mas mababa kumpara sa 47.84 million na naitala noong July 2024 at 48.67 million noong April 2025. Naitala ang pinakamalaking pagbagsak sa trabaho sa sektor ng agrikultura, fisheries, construction at sa wholesale and retail trade, habang bahagyang tumaas ang trabaho sa manufacturing industry. Ayon kay Undersecretary Claire Denise Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng PSA, malaking salik ang mga bagyong tumama sa bansa nitong Hulyo na nakaapekto sa agrikultura at iba pang sektor na sensitibo sa lagay ng panahon. The month of July, we were hit by 4 typhoons, and it affected substantial provinces, number of provinces, and had impact on our labor market. Sa mga sectors na medyo sensitive sa weather, ang ating ang may pagbaba, agriculture, you have construction, you have fishing, and in a way yung retail trade, so doon ang may impact. Gayunpaman, inaasahan niyang tataas muli ang employment figures pagsapit ng fourth quarter ng taon dahil sa pagsapit ng holiday season kung saan dumarami ang seasonal jobs. May seasonality kasi tayo. So pag fourth quarter, October, November, December, pag malapit na tayo sa December, talagang tumataas na yung employed persons natin. That happened in the past years during the fourth quarter, and we don't see any difference, but we continuously monitor through our monthly labor force survey. Sa kabila ng pagtaas ng unemployment rate, umaasa naman ang PSA na makabawi ang labor market bago matapos ang taon. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, plano raw ilipat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mahigit 225 billion pesos na pondo nakalaan sana para sa flood control projects sa 2026 national budget patungo sa sektor ng edukasyon at kalusugan. Paliwanag ng Pangulo, hindi na kailangan ng bagong alokasyon para sa flood control dahil hindi pa umano nagagamit ng buo ang 350 billion pesos na inilaan para dito ngayong 2025. Dagdag niya, mga foreign assisted flood control project lamang ang mananatili na aabot sa 50 billion pesos. Aniya, mas makakabuting ilaan ang malaking pondo sa mas nangangailangan ng dagdag na suporta gaya ng mga ospital at paaralan. Batay sa ulat ng Department of Budget and Management o DBM, halos nailabas na ang lahat ng pondo para sa 2025 at tinatayang higit 285 billion pesos na lamang ang hindi pa naibibigay sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nauna nang ipinag-utos si Pangulo sa DBM at Department of Public Works and Highways o DPWH na rebisahin ang panukalang budget ng kagawaran para sa 2026 upang matiyak na walang anomalya o tinatawag na insertions sa kanilang mga proyekto. Nilagdaan ni Pangulong BBM ang mga batas para sa pagtatayo ng Bataan High School for Sports at Aurora Medical Center. Makakatulong raw paaralan na ito na paghahanap ng mga bagong atleta habang tutugunan ang pangangailangan medikal ng ospital sa naturang lalawigan. Narito pong report. Dalawang bagong batas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagtatayo ng mga mahalagang pasilidad sa lalawigan ng Bataan at Aurora. Aprobado na ang Republic Act o RA 12239 para sa pagtatayo ng Bataan High School for Sports sa bayan ng Bagak. Layunin nitong paunlarin ang talento at kasanayan ng mga kabataang Pinoy sa larangan ng palakasan. Pangasiwaan nito ng Department of Education o DepEd, katuwang ng Philippine Sports Commission o PSC at National Academy of Sports o NAS. Mag-aalok ito ng secondary education alinsunod sa Enhanced Basic Education Act of 2013 para sa mga estudyanteng may potensyal sa sports. Inaatasan din ng Bataan High School for Sports na makipag-ugnayan sa mga lokal at international sports organizations
at educational training institutions upang higit na mapahusay ang kakayahan ng mga mag-aaral at kawani nito. Inisyal na pupunduhan ang pasilidad ng Schools Division Office ng Lalawigan at itutuloy ito ng taon ng budget sa ilalim ng General Appropriations Act. Samantala, nilagdaan din ng Pangulo ang Republic Act 12240 para naman sa pagtatayo ng Aurora Medical Center sa bayan ng Baler. Isa itong Level 3 General Hospital na may kapasidad na 200 beds at pangangasiwaan ng Department of Health. Inaatasan ng kagawaran na isamang funding requirements sa pagtatayo ng bagong ospital na inaasahan umanong magbigay ng mas abot-kayang serbisyong medikal sa mga taga-Aurora at Karatig Lalawigan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Top-notcher sa katatapos lamang na September 2025 computer-based licensure examination for librarians sa 3 alumni mula sa 2 pamantasan sa Central Luzon. Rank 5, si Alnaizer Cadilandao ng Bulacan State University na may 89.5% rating, habang nasa 9th spot si Gianel Anisete Bulaong ng kaparehong universidad na nakapagtala ng score na 88.55%. Nakuha naman ni Jillian Fiona Canda Teodoro ng Baliwag University ang rank 8 matapos makakuha ng 88.65% rating. Samantala, kabilang ang bulso sa top-performing school sa buong bansa na nasa rank 7 na may 83.58% passing percentage dahil 10 o higit pang examinees silang pumasa. Ayon sa Professional Regulation Commission, 629 out of 919 o 68.44% ng mga nag-take ang pumasa sa exam na isinagawa nitong September 4 to 5. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Aprobado sa Department of Budget and Management o DBM ang mahigit 19 billion na pondo na nakalaan para sa mga proyektong pang-edukasyon. Ipapatupad ng Department of Public Works and Highways sa mga school facilities na pinondohan mula sa 2025 General Appropriations Act. Narito ang balita. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng 19 billion 55 billion pesos para sa mga proyekto sa edukasyon na ipatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay DBM Secretary Mina Pangandaman, mahigit 15 billion pesos mula sa kabuuang pondo ang ilalaan para sa Basic Education Facilities Fund o BEFF, mahigit 2 bilyong piso sa Last Mile Schools Program at mahigit 950 million pesos para sa conservation at restoration ng gabaldon at iba pang heritage buildings. Ang hakbang na ito ng ahensya ay batay sa Special Provision Numbers 5, 21 at 22 ng Department of Education o DepEd sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act para sa pagtatayo at pagkukumpuni ng public school classroom at iba pang pasilidad nationwide. Layunin ng BEFF na maging maaliwalas, maayos, ligtas at conducive for learning ang mga silid-aralan. Ang inirelease na pondo rito ay inilaan para sa construction ng 939 new classrooms sa 235 na paaralan, pagkukumpuni at rehabilitasyon ng 6,275 classrooms sa 546 na eskwelahan, at paglalagay at pagpapabuti ng water systems, toilets, hand-washing stations, at iba pang health and sanitation facilities sa 176 na schools. Gagamitin naman ang pondo ng Last Mile Schools Program sa konstruksyon ng bagong 447 classrooms, kasama ang pagpapalit at pagkukumpleto ng school buildings para sa kinder, elementary at secondary education. Bukod pa rito ang technical vocational laboratories at iba pang mahalagang pasilidad sa mahigit 100 lugar sa bansa. Samantala, nasa 404 heritage schools kabilang ang mga gabaldon building ang pinondohan para sumailalim sa site improvement upang maging mas inklusibo ang mga paaralan, kasama rin sa mga proyekto ang paglalagay ng accessibility features tulad ng ramps at mga pasilidad na angkop para sa mga may kapansanan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, arestado ng Bulacan PNP ang 2 sa most wanted na nalawigan sa sunod-sunod na operasyon nitong September 8. May iba pa pinaghahanap ng batas na labat sa serya ng manhunt operations na ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad. Narito ang report. Naaresto ng Bulacan Police Provincial Office ang 8 individual kabilang ang 2 most wanted sa sunod-sunod na manhunt operations sa lalawigan nitong September 8. Sa bayan ng Doña Remedios Trinidad, nahuli ng tracker team ng Hagonoy Municipal Police Station ang isang 42 anyos na lalaking residente ng Barangay San Roque, San Rafael, Bulacan, na kabilang sa top 5 provincial most wanted. Nahaharap ang suspect sa kasong qualified rape batay sa inilabas sa warrant of arrest ng Regional Trial Court sa Malolos City noong August 1, 2025. Sa lungsod naman ng Malolos, nadakip ng mga alagad ng batas ang isang 48 anyos na lalaki mula ka Barangay Barihan na may nakabinbing kaso ng qualified rape. Ang warrant laban sa kanya ay inilabas ng Family Court sa Malolos City noong August 20. Bukod sa mga nabanggit na akusado, kalaboso rin ng 6 pang wanted persons sa magkakahiwalay ng manhunt operations ng tracker teams ng 1st and 2nd Provincial Mobile Force Company at mga police stations ng Baliwag, Plaridel, Marilao, Norzagaray, San Jose del Monte at Maykawayan. Ang lahat ng mga naarestong suspect ay nasa kustodiya na ng mga otoridad na may jurisdiction ng kanilang kaso para sa wasong documentation at nakatakda rin silang iharap sa korteng pinagmulan ng kanilang kaso para sa kaukulang disposisyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Naaresto isang high-value drug personality sa Pampanga at 5 drug dealers sa Nueva Ecija sa magkakahiwalay na buy-bust operations ng mga otoridad. Ang buong detalye hatid ni Ches Evangelista.
Nadakip ng Pampanga Police Provincial Office ang 39 anyos na high-value drug personality na kinikilala bilang alias Rambo. Inaresto siya ng mga otoridad sa Barangay Manibuwag, Pasig, Porac, dakong 5:30 p.m. ng Martes, September 9. Nakumpiska mula sa suspect ang 75 grams ng hinihilalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 510,000 pesos sa isang buy-bust operation ng Porac Station Drug Enforcement Unit. Nasa kustodiya na ng Porac MPS ang suspect at nahaharap siya ngayon sa mga kaso batay sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, arestado rin ang 5 drug dealer sa lalawigan ng Nueva Ecija sa buy-bust operations ng Nueva Ecija Police Provincial Office nitong Miyerkules, September 10. Batay sa ulat, nagsagawa ng magkakahiwalay na operasyon ang mga pulis ng Laur, Rizal, Santo Domingo at Science City of Muñoz. Nakumpiska mula sa suspect ang higit kumulang 2.55 grams ng hinihilalang shabu na nagkakahalaga ng 17,340 pesos. Kinasuhan na rin umano ang mga suspect ng paglabag sa RA 9165. Ches Evangelista, CLTV 36 News. Samantala, naglabas na ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Angeles City LGU para sa pamamahala at maayos sa disposal ng mga impounded vehicles sa lungsod. Nakasaad sa Executive Order No. 14 Series of 2025 na nilagdaan ni Mayor John Lazatin itong September 3 na mga sasakyan na hindi pa mariridim sa loob ng 70 araw mula sa pagkaka-impound ay itutuloy na unclaimed at isasailalim sa public auction. Layunin nitong maresolba ang matagal ng problema sa overcrowding ng impounding facilities kung saan ang ilang sasakyan ay naiwan o hindi na muling kinuha ng higit isang dekada. Batay sa IRR, kinakailangang ipaskil ang impormasyon para sa auction na gagawin sa isang lokal na pahayagan sa official website Angeles City LGU at sa public bulletin board upang formal na maabisuhan ng publiko. Pangungunahan naman ng City General Services Office ng ocular inspection at pagtatakda ng minimum reserve price para sa mga motor at sasakyan. Gayon din ang registration para sa mga lalahok sa bidding. Ito ay upang masiguro na ang proseso ay nakaayon sa regulasyon ng Department of Budget and Management o DBM at Commission on Audit o COA base sa Ordinance No. 609 Series of 2021 Section 72. Ang highest bidder sa auction ay idedeklarang panalo at bibigyan ng 24 oras upang bayaran ng buong bid amount. Kapag hindi nakabayad, mapupunta ang motor o sasakyan sa susunod na highest bidder. Ang pondong manliliko mula sa auction ay itatala at pangangasiwaan ng naaayon sa panuntunan ng Commission on Audit. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nagsagawa ng isang division-wide parent seminar ang Schools Division Office of Pampanga upang higit na palakasin ang kanilang kaalaman at kakayahan. Layo nitong suportahan ang mga mag-aaral sa tahanan, patatagin ang pamilya at tugunan ng mga isyong kinakaharap ng kabataan. Naritong report. Sabi nila, ang paaralan ng pangalawang tahanan ng mga bata, ngunit hindi ito magiging tunay na tahanan kung walang matibay na pundasyon. At ang pundasyong ito, ang mga magulang. Kaya naman sa isinagawang seminar ng Schools Division Office of Pampanga, higit pang pinagtibay ang papel ng mga magulang sa paghubog ng kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa ilalim ng temang Empowering Parents, Nurturing Futures, Strengthening Families, Building Livelihoods and Safeguarding Children, sumentro ang pagtitipon sa pagpapalakas ng ugnayan ng pamilya at suporta sa mga mag-aaral sa kanilang mga tahanan. Bukod dito, tinalakay rin ang iba't ibang hakbang upang makatulong sa mga magulang mula sa mga oportunidad sa kabuhayan hanggang sa pagpapalawak ng kaalaman hinggil sa mga isyong kinakaharap ng kabataan gaya ng bullying, online safety, at suicide prevention. Mahigit 560 PTA presidents at vice presidents mula sa public elementary at secondary school sa buong lalawigan ng dumalo. Sa panayam ng CLTV 36, binigyan diin ni Roderico Cayanan, Senior Education Program Specialist ng Social Mobilization and Networking ng SDO Pampanga, na hindi lahat ng pangangailangan ng mga mag-aaral ay kayang tugunan ng pamahalaan, kaya't mahalagang bigyan ng lakas at kaalaman ng mga magulang. Kaya tayo ay umingi ng ganitong programa upang matugunan ang mga suliranin na naayon sa pagunlad sa ating mga mag-aaral. Hindi lang sa mga mag-aaral, pati na rin sa kanila. Dahil ang mga programang ito ay nakma natin kung paano natin ma-upgrade, mabigyan ng empowerment yung ating mga magulang, para kung maganda ang kabuhayan ng ating mga magulang, ang mga bata o kanilang mga anak ay magpupursiging mag-aral ng mabuti at hindi naliliban sa klase. Samantala, iginiit naman ni Division Federated PTA President Maria Victoria Viray na higit pa sa pondo at solicitation ang tunay na layunin ng kanilang tungkulin. Siguro po kaya ginagawa to para at least po bilang mga magulang at mga officers din po ng bawat eskwelahan meron po kami para malaman din po nila kung ano at sino ang dapat lapitan, hindi lang po yung puro solicitation ng ginagawa po namin. At least meron pa rin po mga ibang agencies na willing pong tumulong po sa amin. Ito naman po ay para sa ikabubuti ng aming mga anak. Kaya okay lang po. Para naman kay Loy Laksina ng Minalan District, mahalagang pagkakataon ng seminar upang mas mapalawak ang kanilang pananagutan sa bawat paaralan at masiguro ang kaligtasan ng mga bata. Kailangan to kasi para alam namin mga responsibilidad namin sa mga bawat school na saan kami naka-designate. Tulad namin sa Minalin District, lahat yung pangangailangan ng school at responsibilidad namin kaming mga napiling maging leaders. Hindi lang kami dapat bilang leaders, dapat may action kami sa mga responsibilidad namin naging katungkulan sa bawat district ng bawat school. Sa huli, ang pagtitipon ay hindi lamang nagpapatibay sa papel ng mga magulang, kundi nagsisilbing gabay sa mas ligtas at mas maliwanag na kinabukasan ng mga batang Kapampangan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang maayos na transisyon ng pamumuno sa lalawigan ng Nueva Ecija matapos masuspinde si Governor Aurelio Oy Umali. Otomatikong pumalit bilang acting governor ang kanyang kapatid na si Vice Governor Hill Raymond Umali. Kasabay nito, upo naman bilang acting Vice Governor si Eduardo Jose Hoson VII, ang rank 1 pagdating sa Sangguniang Panlalawigan member. Samantala, kinumpirma naman ng DILG Regional Office 3 na naipataw na ang suspensyon na pinagtibay ng paghahain ni Governor Umali ng motion for reconsideration. Gate ng DILG, bagamat may pagbabago sa liderato, mananatiling tuloy-tuloy ang mga programa at serbisyo para sa mga mamamayan ng Nueva Ecija. Matatandang sinuspinde ng Office of the Ombudsman si Umali ng 1 taong walang sahod. Kaugnay ito ng umunang illegal na pag-issue niya ng 205 quarrying permits, Kaukulang Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources. Nauna itinanggi ni Umali ang paratang at sinabing politika lamang ang motibo sa naturang reklamo.
Samantala, dumating na sa bansa ang bagong barko ng Philippine Navy na papangalanang BRP Diego Silang. Dagdag pwersa raw ito sa pagpapatupad ng karapatan ng bansa sa sakop nitong karagatan. Narito ang balita. Dumating na sa bansa ang panibagong barkong pandigma ng Pilipinas itong Martes, September 9. Ito ang ikalawang Malvar-class missile frigate ng Philippine Navy na sa oras na makomisyon ay papangalanan ng BRP Diego Silang o FFG-07. Ayon kay Benjo Negranza, Public Affairs Office Chief ng Philippine Navy, sinalubong ang barkong pandigma ng unang guided missile frigate na BRP Jose Rizal o FF-150 nang pumasok ito sa karagatang sakop ng Pilipinas. Sasailalim sa final preparations, acceptance procedures at commissioning ang bagong barko bago tuluyang mapabilang sa active fleet ng Philippine Navy. Malaki ang may aambag ng BRP Diego Silang sa pagpapalakas ng operational readiness, maritime domain protection at kakayahan ng PN na pangalagaan ng isang malaya, ligtas at rules-based international order sa karagatang sakop ng bansa. Bukod sa pagdaraos ng meeting procedures, kasama ang BRP Jose Rizal, nagsagawa rin ng kahalintulad ng paglalayag ang BRP Diego Silang kasama ang offshore patrol vessel ng Philippine Coast Guard o PCG na BRP Gabriela Silang o OPV A301 sa baybayin ng Zambales. Mahalaga raw ito para sa pagpapanatili ng pinalakas sa ugnayan ng Navy at PCG. Ipinapakita rin daw sa routine encounter ng mga barkong ito ang pagbibigay-pugay sa pamana ng mga bayaning sina Diego at Gabriela Silang. Pinangunahan ng aktibidad ni Philippine Fleet Commander Rear Admiral Joe Anthony Orbe habang lumaho ang kanyang anak na si PCG Ensign Joshua Orbe, sakay ng BRP Gabriel Silang bilang bahagi ng kanyang pagsasanay sa ship familiarization. Katulad ng sister ship nito na BRP Miguel Malvar na dumating noong 8 ng Abril at nakomisyon noong May 20, ang BRP Diego Silang ay may bigat na 3,200 gross tons, sukat na 118.4 meters at lapad na 14.9 meters. May kakayahan din itong magliyag ng 4,500 nautical miles at may cruising speed na 15 knots. Bago dumating ang BRP Miguel Malvar, ang pinakabagong barko sa inventaryo ng Philippine Navy ay ang dalawang Jose Rizal class frigates, ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna o FFG 151. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nagrally ang ilang lot owners ng Villa Integridad Subdivision sa bayan ng Arayat upang magpasaklolo sa umunoy panggigipit ng LGU. Pero giit ng alkalde ng lugar, ang kanilang hakbang ay proteksyon lamang sa mga residente lalo na raw sa mga OFW. Magbabalita si Jody Mercado. Nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng provincial capital ng Pampanga ang ilang opisyal ng High Integrity Realty Corporation kasama ng ilang residente ng Villa Integridad Subdivision nito Lunes, September 8 na isang grupo na mamagitan ng pamahalaang panalawigan sa isyong kinakaharap ng subdivision na matatagpuan sa Barangay Suklayin, Bayan ng Arayat. Ayon kay Lino Binuya, presidente ng nasabing korporasyon, nakakaranas sila ng panggigipit mula sa lokal na pamahalaan ng Arayat. Kabilang dito ang umunay paghihigpit sa business permits at development requirements. Ang panawagan po namin ay kaya kami nandito sa Kapitolyo ay upang lumapit, humingi ng tulong kay nanay para magkaroon kami ng hustisya doon sa LGU ng Arayat na kung saan nararanasan namin ang panghihigpit mismong Mayor Jeff Luris. Pinasaran niya ang Villa Integridad. Ang dami niyang mga nire-required katulad ng development permit, katulad ng license to sell na ang disod lamang ang may karapatan. So nakita po namin ngayon na bakit may panggigipit. Kasi ultimo sa media doon o kaya may interview siya, binabanggit niya ang Villa Integridad na hindi daw niya i-renew ang business permit and at the same time nakikita po namin na napopolitika po kami. Bakit? Kasi po ang nangyari, pinipilit niya na si yung dating Vice Mayor, Pogi Malyari, ay kasama sa Villa Integridad, which is not. Kaya nga may mga dokumento kami rito katulad ng SEC registration na wala yung pangalan ni Mr. Pogi Malyari. Ipinaliwanag naman ni Zeri Lachica, General Manager ng High Integrity Realty Corporation, kung ano ang pinagmula ng kontrobersya. Gayon din ang papel ng mga dating developer at local officials sa pagproseso ng titulo at dokumento ng subdivision. Villa Arcilla po siya dati. Nagkaroon po ng Villa Integridad dahil yung developer po ng Villa Arcilla dati na COST sa pamumuno ni John Ombrog ay niloko po ang mga bumili ng lupa at mga landowners, sila nga po yon. So, ginawan po nung na-trace po, 2 years, di po binabayaran ng mga landowner at wala rin pong development sa lupa. Nag-decide po mga landowner na humingi ng tulong kay Mayor Bon at kay Vice Mayor Pogi Sixto Malyari po that time. So napagdesisyonan po para magawa ng solusyon ang problemang na ginawa ng COSD. Ituloy nyo na yung project, kayo na mismo magbenta ng sarili nyong lupa at isa lang ang papakiusap namin. I-absorb nyo lahat ng kababayan natin na nakabili dyan sa dating Arcilla para walang maagrabyado. So ganun po ang ginawa ng mga landowner. Sila na po ang nagtuloy na magbenta ng lupa nila at inabsorb po namin yung mga kliyente na dating nasa unang developer ng COSD. So tinulungan po kami ni Mayor Bon po that time, nabubuhay pa po siya, at ni Vice Pogi Sixto Malyari hanggang sa tinulungan po nila kaming mag-process ng mga kailangan namin documents hanggang kay Madir Alejandrino, tinulungan din po niya kami. Subalit iba na raw ang nangyari nitong nakarang taon dahil nahaluan umano ng politika ang development at subdivision. Hindi raw naaprobahan ng LGU ang hinihingi nilang alteration para sa individual titles ng mga lot owners. Hinihingi namin yung alteration namin. Hindi po ibinigay ng LGU ng SB sa pamumuno po ni Vice Mayor Bonching Changcoco that time. Vice Mayor pa rin po siya hanggang ngayon. Hindi po nila inapruban yung alteration namin na yun po ang kailangan namin para magkaroon ng kanya-kanyang individual title ang mga kliyente namin. Nasa amin po ang titulo, ang kailangan lang po namin yung requirements na manggagaling sa LGU para magkaroon ng kanya-kanyang sariling titulo. Bunsod dito, iginiit ng kumpanya na hindi sila manloloko at humihingi rin sila ng tulong sa alkalde ng Arayat para matapos ang proyekto at maibigay ang titulo sa mga kliyente, lalo na sa mga apektadong overseas Filipino workers o OFW.
Sa Makatwid, hindi po kami scammer katulad ng sinasabi ni Mayor Jeff Luris na scammer daw kami at manloloko. May video po kami na pinakakalat po niya. So Mayor, pakiusap lang po. Huwag po kayo nagpapakalat ng maling balita. Hindi niyo po alam kung ano yung impact sa amin nun. At sa mga kliyente namin, lalo na sa mga OFW, na dumaranas ng stress, anxiety, magme-message sa amin kahit kalagitnaan ng gabi. Dahil pati sila hindi makatulog sa ginawa niyo sa amin. So Mayor, tulungan niyo po kami. Nanay, nanghihingi po kami ng tulong sa inyo na matapos po itong proyekto. Mabuti po ang hangarin namin, hindi kami manloloko. Katulad ng pinalalabas ni Mayor Jeff Luris. Nagbigay naman ng paliwanag si Arayat Mayor Jeff Luris sa mga paratang at reklamong ibinabot sa kanya matapos ipataw ang cease and desist order sa naturang kumpanya. Anya, ang naturang hakbang ay ginawa para proteksyonan ng mga buyer, lalo na ang mga OFW na nagbabayad, ngunit hindi pa natatanggap ang kanilang lupa at habang wala pang development na nangyayari sa subdivision. Ating po kasing ikuwang complaint, no? May nakuha akong complaint galing sa Sangguniang Bayan na maraming nagko-complain na bumili ng lupa sa Villa Integridad, no? So, dinasa sa Sangguniang Bayan, bilang tayo ang local chief executive ng Bayan ng Arayat, tayo naman ay kailangan natin na aksyonan yung mga concern at problema ng mga bumiling buyer. So, ito po yung pinadrone namin po ngayon na regarding po dito na wala pong development po ang Villa Integridad. Ito po yung Villa Integridad. Ito po yung subdivision, no? So, tayo po, no? Dahil gusto lang po natin yung protection po ng mga buyers na para alam lang po nila, hindi po ninyo ako kalaban. Ako po ay inaayos ko lang po yung reklamo po sa akin bilang local chief executive na proteksyonan yung mga mamamayan na nagko-complain regarding sa mga bumiling lupa na iba, bayad na sila pero hanggang ngayon hindi pa rin nila nakukuha yung kanilang lupa na binili. Karamihan lahat ng bumili is OFW po na taga-bayan po ng Arayat. Ayon pa sa alkalde, may ilang violations sa subdivision, kabilang ang failure to secure development permit, selling without license, certificate of registration, and advertisement without prior approval, at expired development permit. So, expired na rin po yung development permit nila. 3 years po yan na binigay ng munisipyo doon sa previous administration. So, tayo naman, dahil expired na, kailangan nilang mag-apply ng bagong development permit. Kaya lang, hindi natin mabigyan ng development permit po ngayon dahil may problema pa yung dating Villa Integridad. Kaya inaayos lang natin yung problema. Basta tandaan po ng mga buyers, hindi po ninyo ako kalaban at hindi rin po ako kalaban ng developer. At ang gusto ko na, lumutang lang po sana kung sino po talaga yung developer ng Villa Integridad. Kasi po ang nakakaharap ko lang po ay yung may-ari po ng lupa. Kailangan yung developer. Wala rin umanong kinalaman sa politika ang kanilang hakbang at bahagi ito ng pagsunod sa regulasyon ng munisipyo. Unang-una, no, wala naman tayo sa panahon ng politika ngayon, no. So ako, hindi lang naman isang tao lang at isang subdivision lang ang nagko-complain sa akin. Meron din ibang subdivision na nagrereklamo, kagaya sa Buen Suceso, meron din. Meron din sa San Nicolas. So, ang concern lang natin ay laganap na kasi yung mga illegal subdivision, no? So, kailangan natin ayusin lang yung sistema. Dokumento lang hinahanap ko. Mag-submit lang sila ng proper documentation. Sa huli, iginiit ng alkalde na ang temporary closure ng Villa Integridad ay kanila raw ipinatupad upang maproseso ang mga kinakailangang dokumento, matugunan ng reklamo ng mga mamimili at maiwasan ang aberya sa mga transaksyon. Kami naman, pinoproteksyon na namin yung mga taong bayan na temporary close lang hanggat hindi na iayos lang yung documentation at ang pinopropose lang namin yung mga previous na bumili ng lupa noon pa i-adapt naman nung Villa Integridad. I-adapt nyo lang. Kasi kawawa naman yung bumili, OFW sila, naghahanap buhay sila sa ibang bansa. Pero anong nangyayari? Magre-retard sila sa bayan ng Arayat. Yung binabayaran nila, hindi naman nila makukuha yung lupa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Pinagsa ng libo-libong deboto at residente ng Santa Rita, Pampanga ang pagdating sa kanilang bayan ng pilgrim image ng Nuestra Padre Jesus Nazareno mula Quiapo, Maynila.
Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng bayan na dinala sa lugar ang naturang imahen sa pamamagitan ng Dalo Nazareno. Nagtipon-tipon ng mga dumalo sa harap ng Municipal Hall para mag-alay ng panalangin at pasasalamat. Kasabay na acceptance rites na pinangunahan ni Mayor Reynan Calo at ibang opisyal ng lokal na pamahalaan. Mananatili ang imahe ng Poong Nazareno sa Santa Rita de Casa Parish Church hanggang sa Sabado, September 13, kung saan nakatakdang idaos ang serye ng mga misa. Magtatapos naman ang selebrasyon sa isang pilgrim walk, binahudyat ng pasasalamat at pamamaalam sa mahal na Poon. Samantala, calling all Pinoy singers, may exciting opportunity na naghihintay para sa inyo. Dahil sina Ariana Grande at Cynthia Erivo at Director John Chu are on the lookout for Filipino voices na kayo makipagsabayan sa pagkanta ng hit Wicked song na For Good. Kung paano alamin sa report ni Danny Cagino. Handa na ba ang mga Pinoy singers na makipag-duet kina Elphaba at Glinda? Ngayong buwan, exciting na balita ang hatid ng Wicked filmmaker na si John Chu at ng mga bida nitong sina Cynthia Erivo at Ariana Grande dahil may open call para sa mga Pinoy na gustong ipakita ang kanilang talent sa pagkanta ng iconic duet na For Good. Ayon sa Universal Pictures Philippines, 3 pares ng singers mula sa Pilipinas ang pipiliin para magbigay ng sarilang rendition ng kanta. Para makasali, kailangan lang mag-post ng video entry sa TikTok mula September 15 to October 5. Bukod dito, magkakaroon din ng ground audition sa mga piling malls kabilang SM Mall of Asia, SM Lanag, SM Sito Iloilo at SM Seaside Cebu. Ang 3 winning pairs ay personal na pipiliin ni Chu, Erivo at Grande. At ang premyo, hindi lang basta exposure, kundi chance na maging bahagi ng isang music video. All expenses paid trip to Singapore at meet and greet kasama ang cast ng pelikula. Sa social media, inamin ni Chu na na-inspire sila sa iba't ibang Pinoy versions ng Wicked song na nakita nila online. Ang For Good ay isa sa pinakaminahal na songs mula sa Broadway musical. Isang emotional farewell duet ni Elphaba at Glinda that represents the enduring power of their friendship. Samantala, ang sequel film na Wicked For Good ay nakataglang ipalabas sa mga sinehan sa Pilipinas simula November 19. At yan ang ating entertainment news. Ako po si Danny Cagino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.